Pinabaklas na nga namin itong ceiling kasi medyo lumulundoy na gawa nung sunod-sunod na pag-ulan last time. Ito kasi yung itsura niya, parang natutuklap na. Natatakot kami, baka mamaya kung kailang andyan na yung baby, saka pa talaga siya matuluyan, kaya inunahan na namin. Halos 2 months na lang din kasi, isi-CS na ako. Kaya kung ano yung mga pwedeng iayos dito sa house, pinaayos na namin. Anyway, ito yung itsura nung naalis na yung ceiling. Actually, before nung nirenovate yung kitchen namin, hindi na kasi napalitan yung sa bedroom namin. Kaya ngayon lang din talaga siya mapapalitan. Napag-usapan din pala namin ni Daddy Chan na maganda yung ceiling white para mas maaliwalas yung dating. Tapos yung mga cabinets, light gray para similar dun sa kitchen. Tapos beige naman yung wall para same din dun sa may sala and kitchen area. After ma-paint, ito na yung itsura niya. And in fairness naman, super umaliwalas yung dating ng room. Pinaayos nga rin pala namin itong cabinet. Pinalagyan namin ng mga layers kasi yung itsura niyan before, para siyang may shura. Tapos, instead of curtains na tela, blinds na lang yung pinalagay namin. Ayun nga lang, medyo na-OC kami kasi wala akong mabili online na saktong-sakto dun sa sukat ng windows. 2 meters kasi to or 200 cm. Kaso, yung nabibili sa Orange app and sa TikTok shop, puro hanggang 180 cm lang. So, ang ginawa namin, dalawang tig 100 cm na lang or tig dalawang 1 meter. Kaso, ayun, meron siyang space sa gitna. Late na namin na-realize na hindi talaga siya pwedeng madikit ng bongga. Pero I guess for now, pwede na rin. Kasama nga rin pala sa nirepaint is itong working area ko at saka itong makeup table. And pinapalitan na rin pala yung mirror kasi yung old na mirror ko, parang may itim-itim na siya sa side. Tapos, kung nagtataka kayo kung saan na kami natutulog, dito na kami sa sala ngayon. Feeling namin nakakondo kami na studio. Anyway, ito yung itsura ng room namin before and gumamit kami ng ChatGPT para i-render. Nagpipilian din kasi namin itong tatlong matte, yung gray na maize, yung may leaf, at saka itong parang wooden beige. Kayo ba? Ano yung pinakamaganda sa inyo dun sa tatlo? Anyways, pinapalit na rin pala namin yung ilaw. Ayan, 1 big ilaw, tapos 4 na maliit sa corners. Finally, makakabalik na nga kami dito sa bedroom namin. 2 weeks din ata kasi kami nandito sa may sala. Bago namin pinasok yung mismong bed, nagtingin-tingin pala muna kami ng headboard. Ang mahal pala nun. 5,000 or 7,000 pesos. Headboard lang yun na, hindi pa kasama yung bed frame or yung mismong foam. Kaya ang ginawa namin, nag-DIY na lang kami. So ito parang plywood na pininturahan. Tapos bumili na lang kami online itong parang foam. Around 150 pesos itong isang piraso niyan. And then 10 piraso yung nagamit namin dahil nga 2 meters or 200 cm yung lapad niyan. Ayun lang, since parang double-sided tape lang siya, parang the next day naglaglagan sila. So, suggest naman kayo ng ibang way na mas mapapastay namin to ng mas matagal. By the way, thank you so much nga pala kay Ate Kitty kasi siya yung tagatanggal nung sa tape at saka siya rin yung tagatapon. So yun na nga, naipasok na natin yung mismong bed frame and tsaka lang namin na-realize na medyo mataas pala. Buti na lang merong machine sila kuya sa labas. So binawasan nila ng around mga 2 inches para magpantay. Okay na nga rin pala itong side ko which is kung saan ako mag-makeup. Tapos yan, nilagyan na namin ng mga sheets and pillowcases. Sabi nga ni Kitty, super nice na raw ng room, parang hotel. Pero ayun nga lamang, super gulo doon sa labas. Abaw, dyan kasi naipon lahat ng gamit. So, ito na nga pala yung na-adjust na headboard. Ayan, mas mababa na siya. And kapag tinulak yung bed, pantay na rin talaga. O, diba? Kitang-kita kay Kitty na super excited siya para dun sa bago nating room. Bumili na nga rin pala kami ng bagong comforter. Ayan, para siyang merong cooling effect. Basta, ang sarap ng tulog namin ever since nakabili kami nito. Andito na nga rin pala yung result nung papol natin. And nanalo nga is itong beige na matte. In fairness naman, nakakaaliwalas talaga ng room. Parehas din kasi sila ng color ng wall. Dalawang order nga pala to, parang tig 6 pieces. And saktong-sakto, parang sinukat siya dun sa bed na nakapalibot lang siya around. 1,000 nga pala yung isang set na tig 6 pieces. Pero in fairness, malaki naman siya at saka mas makapal siya than the traditional puzzle mat. May kasama na nga rin pala nung panglagay sa edge para straight siyang tignan. And ito na yung kinalabasan. Dumating na nga rin pala itong
crib ni Baby Chino. Mabilis lang naman siya i-assemble. May kasama na nga rin pala siyang storage dun sa baba ng bed. Tapos may mattress na rin, tsaka pillow. Adjustable na nga rin pala yung magkabilaang side. So, pwede na mas mababa yung isang side kung gusto nyo na mas elevated. Nabababa nga rin pala yung isang side. So, pwede mong idikit sa bed and maging co-sleeper. Included na rin itong removable na mosquito net. And yung pinakagusto ko is na-fold yung wheels para maging rocker yung mismong crib. Naglaglagan na naman nga yung mga foam dun sa DIY headboard and nagbasa-basa kami sa comments. Isa sa suggestion is itong wood glue. Marami rin pala nagsuggest na no more nails. So, pag ito hindi pa gumana, yun na siguro yung gagamitin namin. Anyway, sa mga nagtatanong, yung mismong headboard is 200 cm or 2 meters. Tapos, yung mga mismong foam naman is 20 by 50 cm. Saktong-sakto dun sa headboard yung 10 piraso ng foam. Anyway, almost 2 days na rin naman and kahit isa, wala pang natatanggal sa pwesto nila. Dahil naayos na yung bedroom namin, yung mga stocks naman ni Baby Chino, yung i-organize natin. Kung meron akong ma-advise sa mga nesting moms na katulad ko, wag muna kayo mag-hoard ng super dami. Actually, yung mga nakikita nyo, regalo lang yan ng mga brands. Syempre, thankful tayo sa mga gifts nila for us. Pero kung ako mismo yung bibili, few pieces lang. Kasi syempre, kailangan natin matest kung ano ba talaga yung hiyang sa baby natin. Lalo na sa mga diapers and skincare. Si Kitty kasi, nung baby pa siya, meron siyang eczema. May mga certain products talaga na nagpapa-flare up no mga rashes niya. Although in fairness naman, napansin ko na around 3 years old, parang medyo na-outgrow niya na kasi hindi na masyado nag-flare up yung eczema niya. By the way, ito nga pala nakikita nyo ngayon, inulit pala namin yan lahat. Nag-add kami ng isa pang layer dun sa lower cabinet. Nagkasya naman lahat. So ito na yung final na kinalabasan. Napagkasya namin lahat ng mga stocks here. Pero nagpa-add kami kay kuya ng layers. Yan, wala to last time. Tsaka ito. Kaya mas napuno namin sa isang side. Tapos ito naman, broom closet. Ito, dyan muna siya. Tapos yung trash andyan din para in case may dirty diapers, hindi siya super mga moist sa room. Yan, so close. And then here naman yung mga toys ni Kitty. So, kukuha na lang ako ng mga ilalabas para hindi lahat nakakalat. Na-set up na nga rin pala namin yung diaper changing table ni Baby Chino. Actually, before ko to binili, ang tagal kong pinag-isipan and nagpa-poll pa ako dun sa page namin sa Blue App. Pinagpipilian ko kasi ito or yung parang silicone na parang peanut shape na rubber na pinapatong lang sa table. Ito nga yung napili namin kasi merong nag-comment dun sa post namin na super tibay din niya. And aside sa diaper changing, nagagamit din daw nila tuwing bath time. So, plus point sa amin yon. Para nga naman pagpapaliguan ko si baby, hindi kami sobrang baba, lalo na yun magsi-CS ako para hindi masyado maipit yung tahi ko. And magkakaroon din kami ng extra na storage since ito pwedeng paglagyan ng mga wipes, diapers, and extra clothes. Actually, may kasama pa nga rin yan na parang basin. So, kung mas gusto niyo na gumagamit ng warm water and cotton balls pag newborn, ayan, pwede. May kasama na rin na parang sabitan ng mga toys, natutupi siya and naaalis. Actually, yung whole thing is natutupi. So, kung limited yung space ninyo, kung hindi nyo siya gagamitin, pwede nyo siyang i-fold. Tapos, may wheels na rin, kaya madali siyang ilipat-lipat ng rooms kung kailangan. And ito na nga yung final na itsura ng bedroom namin / nursery. So, ang plano namin sa first 6 months, nasa bassinet lang siya. Pero once na malaki na siya, like nakaka-roll over na, magko-co-sleeping na kami. So, ayun lamang for today. Abaw!